Para sa ating episode ngayon sa Beyond the Game, nakakwentuhan ni teammate Bernadette Tinoy, ang Deputy Director ng NBL Youth o mas kilala bilang Coach Daddy. Kaya naman teammates, sabay-sabay po nating panoorin ito. Magandang araw teammates! Welcome sa Beyond the Game with yours truly, Bernadette Tinoy. For today's video, makakasama natin ngayon ang isang content creator at basketball coach na hindi lang sa court ang tinuturo, kundi sa mga kabataan din, pati ang mga kung paano sila maging mabuting tao. Let's welcome Coach Chris Apalo o mas kilala bilang Coach Daddy. Daddy. Good morning. Hello, Coach Daddy. Good morning. Bakit po Coach Daddy? Yung coach, pagiging coach kasi is, I used to be a basketball player before sa Mapua. Then, naging coach ako. Then, daddy, kasi yung anak ko ay naglalaro din sa Mapua. Okay. Nung bata po kayo, may passion na kayo. Ngayon naman, bata yung tinuturuan nyo. Yun yung Bakit ano. nagustuhan nyo naman na magturo sa mga bagets? Ano kasi, kumbaga parang para sa akin, ito yung ito yung calling ko. Ito na siguro yung mensaheng binigay sa akin ng Diyos na tumutok sa mga kabataan, maging role model sa mga kabataan. Kasi diyan magsisimula lahat eh. Yung character building na ginaguide mo sila, nire-remind mo sila hanggat bata pa lang sila, pwede nilang bit-bitin hanggang sa maging professional basketball player na sila. Pero ano yun, Coach? Mahirap ba? Kasi di ba mga bata, mga kulit, may time ba na Medyo sanay na. Meron akong isang content na masipag ka nga inside the court, pero pagdating ng bahay, nanay mo pa naghuhugas ng pinggan. ouch! Charot! Ano ko? Tatay mo pa yung naglalaban ng uniform. Ouch! Coach Yun naman! Bakit gano'n? Yun yung reminder na gusto kong ibigay sa mga kabataan that basketball sa grassroots level pa lang is character building. Alright, ngayon naman may challenge kami sa iyo, Yun, Coach. no? Ito. Challenge? Ay, sanay si Coach. Sanay yan Di ko alam to ito nga po, Coach, no, may ilang scenario kami ibibigay sa'yo and i-share mo kung paano mo yun hinahandle. First, paano po kapag nalaman mong tuliro yung player mo dahil may problema sa love life? Nako po! Sinasabi ko sa mga basketball player na kung kayo ay nag-aaral, nagbabasketball at may girlfriend, medyo talagang maano ang task. Ganun ba yun? Oo, medyo maraming yan. Kumbaga, syempre, you have to be serious about your studies. You have to be serious about playing basketball for your skills. Then, you have to be serious about your partner also. So, hindi nyo po nire-recommend? Sa akin, kailangan meron kayong maayos na time management. Bawa, nag-away sila, tapos hindi naka-attend ng training kasi... Yun nga, oo. May ganun ba? Actually, hindi lang yun. Minsan na nasa training yung player, dadating bigla yung girlfriend, nawawala sa focus yung mga bata. So, minsan yan yung mga tulirong sinasabi mo. Kinakausap namin yan personally. Sinasabi namin sa kanila na, kumbaga, kung kasalanan mo, kailangan mong umamin. Coach, may player ka ba na sobrang gigil at parang gusto mo nang saktan yung... gusto niya saktan yung kalaban niya? Normal ang player, ang passionate... Mainit sa court. Ang passionate na basketball player, lahat yan gigil. Yun nga, kaya nga, kailangan mong hindi lang ituro yung skills eh. Ituro mo rin yung proper character inside the court. Ngayon, kung gigil yung player mo, kasi the more na meron kang peace of mind or mas malamig ang ulo mo inside the court, mas magaling ka dun sa mga taong gigil. May mga teams or may mga paliga ngayon na kapag nagbigay ka ng extra motion or nanggigil ka ng sobra, is nagpa-fine pa ng penalty ng pera. Diba? So, gumastos pa. Imagine mo yun, naglalaro ka lang ng basketball at pinairal mo yung not so good set of emotion,
magbabayad ka pa tuloy. Kumbaga kaya, Talo pa, no? lugi pa sa pamasahe. Pero ito naman, Coach, paano kapag narinig nyo po yung player nyo na nagre-reklamo kasi wala siyang playing time? Ayan, magandang topic yan. Alam mo kung bakit? Time kasaniyan. Hindi ka pwedeng magreklamo sa coach na, Coach, wala akong Pasok playing mo naman time. ako. Pasok mo na. Nag-sponsor yung nanay ko. Ay, Nag-sponsor yung nanonood po tatay yung ko. girlfriend ko. Oo, yung buong pamilya ko po nandyan. Ang playing time, inaani yan. Na po ba? Nararamdaman nyo ba na, ay, ito medyo, ano siya ngayon, parang kabado siya ngayon. Parang okay naman siya kahapon, pero ngayon, parang medyo kabado. Ang tawag doon, off-night. May mga players talaga na minsan off-night sila. Kahit sa professional, may mga players na minsan, ano lang tayo tao lang tayo na minsan may mga excess baggage tayo na minsan nabibitbit natin sa court. Kapag yun nga sa court yung mga player. Ah. Ang daming ganyan. Ako, tsaka ano, talagang manonood na, bakaw yan, ba't pinapasok pa yan, ganun. Ano yan kumbaga parang merong buwakaw na player na kailangan ng team. Okay. Merong buwakaw na nagpipilit maging star player. May ganon, Coach. Meron. Kanya-kanyang karakter yan, kanya-kanyang approach yan. At the end of the day, kapag nakita na ng coach na kahit 3 na yung bantay mo, tira ka pa rin ng disposition yan sa grassroots level. May iba dyan, minsan talaga normal na tinatamad kasi galing yan na eskwela, magpa-practice. May iba dyan, hindi pa niya tapos yung assignment niya, bothered siya kung anong uunahin niya. So, alam mo talaga, Coach, lahat. kumbaga parang in any situation, ang role kasi ng coach is to boost them. Di ba minsan, Coach, parang, lalo kapag hapon, parang medyo nakakaantok. Oo. Di ba? At ang Paano isa pa, gigisingin yun? At ang isa pa, yung mga kabataan ngayon, ito, another reminder na mahilig sila magpuyat sa kagagadyo. Nako po. Parang pinagsasabihan ako ni Coach. Kumbaga kasi kung student athlete ka, malaking bagay yung mas mahabang tulog. Mas mahabang makakapagbigay ng more energy, makapag-perform ka sa practice, then ang positive effect nun is mas gagaling ka sa ensayo. Paano naman, Coach, kapag may player ka na parang mas magaling pa sa'yo? Di ba? Hindi maiwasan nila. Halimbawa, star sila nung nakaraang game. Tapos parang ngayon, sila na yung magaling. Ganun talaga. Kumbaga parang minsan pagka ninanamnam na nila masyado yung palakpak. Tsaka yung popularity. Yung tili nung fans. Iba na yung, minsan may mga players na nag-iiba. Pero wag sana natin kakalimutan na yung talent na binigay sa'yo, kaya binigay sa'yo yan para makapag-inspire ka nung mga tumitingala sa'yo. Ang ganda nung sinabi ni Coach. Pero bago po tayo magtapos, ano po ba yung message nyo sa mga kabataan na nahihiligan din yung sport na basketball? Kung talagang mahal nyo ang basketball. Katulad si Michael Jordan, malaking example na. Akala nyo ba pagkagising ni Michael Jordan, magaling na kagad siya? Hindi. Kung mahal nyo yung basketball, kusa kayong gigising ng maaga para gawin yung mga tamang skills. Lumapit kayo sa mga tamang tao. Lumapit kayo sa mga kaibigan nyo na maghahatak sa inyo pataas. At the same time, ipagdasal nyo kung ano yung mga pangarap. Thank you very much. Coach, Daddy, at good luck po sa mga upcoming tournaments natin with our team. Maraming salamat po. Gusto ko lang pasalamatan yung unang-una yung Game Time Sports Management, Boss Mark. Maraming salamat sa pagiging katuwang ko na maging posible ang NBL Youth Rizal. Gusto ko rin nung pasalamatan ng marami si Miss Rose at si Sir Edward ng NBL Pilipinas
Naway bigyan pa kayo ng mas malakas na pangangatawan para makapagsilbi po sa tunay na hangarin nyo na mas pagandahin pa ang basketball sa Pilipinas. At dito na po nagtatapos ang episode ngayong araw. Teammates, salamat sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa susunod nating kwentuhan. Ako po si Bernadette Tinoy at ito ang Beyond the Game.